Kung bibigyan ka ng pagkakataong makapag-asawa ng isang bilyonaryo, tatanggapin mo kaya? Ngunit panandalian lamang. Kapalit ay malaking halaga at wala kang ibang gagawin kundi ang tumira sa kanyang mansyon. Ito ay kwento ng dalagang si Eliza. Eli ang kanyang palayaw. Isang simpleng dalaga, masayahin at nagagawang pangitiin ng kahit sinong nakakasalubong. Bukod kasi sa napakaganda niya, palangiti din siya sa kabila ng problema. Narimata kasi ang bahay at lupa na tanging meron sila. Naisanlai yun noong inatake sa puso ang kanyang tatay. Pero dahil malaking halaga, hindi nila agad nagawan ng paraan kung paano matutubos sa kaanak niya. Dumating ang punto na kailangan na nilang umalis sa lugar na yon dahil kinukuha na ng tiya niya ang lupa at bahay. Lumuhod man at magmakaawa ang papang niya, wala yung nagawa sa kasakimang pinaiiral ng kapatid nito. Dumating sa punto na halos matulog sila ng mga magulang niya sa bangketa. At dahil ayaw niya nang makita sa ganoong sitwasyon ng pamilya, sumuong si Eli sa isang desisyon. Ang tanggapin ang alok ng kakilala niya na mag-prostitute. Labag na labag sa loob ng dalaga iyon. Ngunit sa tuwing lilingunin nito ang ama't ina, ay awa lamang ang pumapangibabaw sa kanya. Kaya pikit mata siyang pumayag sa alok, ngunit hindi pa man siya nakakapagsimula. Nakilala ni Eli ang lalaking babago sa kanyang buhay, si Arkin Silva, ang bilyonaryo na ang nais ay makuha lahat ng yaman na naiwan ng namayapan nitong lolo. Bago makuha ng binata ang 100% na pamana, kailangan itong mag-asawa sa takdang edad na napapaloob sa kasulatan at magkaanak kahit isa upang mailipat sa pangalan nito ang lahat ng ari-arian ng matanda. Sa kagustuhan ni Eli na mapaayos ang buhay ng mga magulang, walang alinlangan siyang pumayag. Kapalit ng 50 milyon, oras na magawa niya ang nais nito. May isa lamang itong paalala. Don't fall in love with me. Kaya ng dalagang lahat ng yun, kung sa unang pagkikita pa lang nila ni Arkin ay napahanga na siya agad sa perpektong mukha at katawan nito. At mapanindigan kaya ng binata ang binitiwang mga kataga. Kung sa bawat araw na nakikita nito si Eli, ay tila ito pa mismo ang napapahiya sa sarili nitong mga salita. Tiya, kahit isang linggo na lang po. Isang linggo na lang, pangako babayaran ko po kayo. Kulang na lamang, lumuhod si Eli sa harapan ng kanyang tiya Constancia. Hinawakan pa niya ang kamay nito at pilit na nagmamakaawa. Hindi, bukas na bukas, gusto kong lumayas na kayo rito. Ngunit napasubsob lang siya sa kalsadang semento nang itulak siya nito. Dumamay ang papang niyang si Edgar at ito na ang tumulong upang itayo siya. Nagasgasan pa ang tuhod at magkabilang palad. Lumapit na rin ang mamang niya at mula sa likod, hinagod nito yun. Constancia, hindi ka man lang ba magbibigay kahit ilang araw pa? Kapatid mo ko pero bakit ganyan ka? Malumanay lang ang tinig ng kanyang ama. Ngunit malakas na halakak ang sagot ng kanyang tiya. Mataba ang tiya niya at marami rin itong ginto sa katawan. May gintong hikaw, kwintas at mga kolorete sa braso. May dalawang singsing na may malalaking diamond. Panganay ang papang ni Eli sa magkapatid. Ang tiya niya ang bunso. Nakapangasawa ng sima ng tiyahin niya at nakapagpatayo ng negosyo. Ang dalawang mga anak nito ay graduate na rin sa college at may sarili na ring trabaho. Ang papang niya ang siyang hindi umangat dahil hindi rin naman lahat ng sikap ay matutumbasan ng magandang buhay. Isang electrician ang ama niya noon sa abroad, kaya nakapag-aral siya at nakapagpatayo sila ng bahay na komportable at nabili nila ang lote na kinatitirikan ng kanilang bahay. Ilang taon din ang papang niya sa ibang bansa na noon ay tumutulong pa ito sa lola niya at sa lolo, maging kay tiya Constancia. Ang ama niya ang nagpaaral sa kanyang tiyahin hanggang sa nawala ang lolo at lola niya. At dahil bunso ang tiya niya, kaya tarito na iwan ng lupa at bahay ng mga magulang ng mga ito. Bago tumigil sa pagsusustento ang papang niya sa kapatid, siniguro muna nito na may trabaho na ang kanyang tiya. Doon lang nabuo ang sahod ng papang niya na ipinapadala sa kanila dahil kaya ng buhayin ng tiya niya ang sarili. Kahit minsan, hindi nakarinig ang papang niya ng mga salita mula sa kanila ng kanyang ina. Nakesyo, sila ang pamilya, bakit kailangan pang tumulong sa mga magulang at kapatid nito? Ni minsan walang sumbat, kung minsan nga rin kapag kapos na sila ng mamang niya dahil nag-aaral din siya noon sa grade school.
Nangihiram na lang sila imbis bawasan ang ibinibigay sa mga magulang nito at kapatid. Kaya hindi umasenso ang ama niya dahil sa pagtulong din sa pamilya. Hanggang sa pagpapalibing sa mga magulang ay papang din niya ang sumagot dahil wala rin namang ibang aasahan. Pero ngayong nagkaroon ng magandang buhay ang kapatid ng papang niya, ni hindi man lang naisip na mga ito na kapatid at kadugo nito ang pinapalayas. Ni hindi man lang nakita na kuya nito ang ginaganito. Kahit kaunting oras lang sana ang hinihingi nila. Pero mas matigas pa sa bato ang puso ng kapatid nito. Tigilan ninyo ko sa paawa ninyo dahil hindi na uso ang ganyan ngayon. Sinabihan na kita kuya, magbayad kayo sa takdang oras dahil hindi ako tumitingin sa kapatid-kapatid na yan. Noong nakaraan, nakapagbigay siya ng 5,000 dahil sa kanyang sweldo, kaya muli silang pinabalik rito. Pero ngayon, muli na naman silang palalayasin dahil tama na raw ang pasarap at magbayad na daw sila. Isang buntong hininga ang narinig niya sa kanyang papang. Umiiyak na rin ang ina niya. Hindi ito nagsasalita dahil ni minsan hindi ito nangingaalam sa away ng magkapatid. Nabaon lang talaga sila sa utang ng atakihin ng papang niya ng high blood noong nakalipas na 4 na buwan. At lahat ng ipon nila ay talaga namang nasimot at ngayon pati bahay nila naisanla sa kanyang tiya. Mami, ano pa bang gusto ng mga yan? Napakabait na nga natin para mag-stay sila ng ilang araw pa rito, di ba? Si Carol na panganay na anak ng kanyang tiya. 21 years old na ito at mas matanda siya ng 6 na taon. Pero kagaya ng ina nito ay mukha ding pera. Sa Sabado, Constancia. Sa Sabado namin ibibigay ang kulang. Huwag namang ganito. Wala na kaming mapupuntahan. At ayoko nang maranasan ng pamilya ko ang lamig sa bangketa. Ramdam na ramdam niya ang lungkot sa boses ng kanyang ama. Tigilan mo nga ako kuya. Mabait na ako sa iyo sa ilang araw na pagbibigay ko ng panahon sa inyo. Napayuko ang ama niya. Mukhang wala na siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang pera na ibinigay ni Arkin sa kanya. Isasauli pa sana niya iyon ngayon dahil ayaw niya na sa inaalok nito. Pero kung ganitong nasasaktan na ang ama niya at kinakawawa, hindi na siya papayag. Hoy, bumalik ka rito, Eli. Ayaw mo bang makita kayo ng mga kapitbahay ninyo na pinapalaya sa sarili ninyong tirahan? Narinig niyang sigaw ni Melody. Pangalawang anak na buwan lamang ang pagitan ng panganay na anak. Malutong na halakhak mula sa labas ang patuloy niyang naririnig. 500,000 ang pagkakasanla ng bahay nila. Kaya iyon lang ang kukunin niya sa 25 milyong ibinigay sa kanya ni Arkin. Noong 1 linggo pa ito, sakto rin sana na pumayag siyang maging prosti sa nightclub ni Chris na kanyang kakilala. Ngunit mukhang naawa pa sa kanyang langit nang may lalaking gusto siyang makausap ng gabi ring yun. Akala niya ay unang customer niya. Umiyak pa siya habang patungo sa VIP room ng club. Pero nagulat na lang siya nang abutan siya nito ng isang traveling bag. Kalahati pa lang daw iyon sa kanyang kikitain. At kapag naibigay raw niya ang gusto nito, makukuha na niya ang buong bayad na 50 million. Nalula siya talaga dahil talagang pera nga ang laman ng bag nang buksan niya. Hindi na rin siya nakapagtrabaho ng gabing yun dahil pinauwi siya agad ni Arkin. At kahapon, nakapag-isip siya at ibabalik na nga ang pera sa taong yun. Pero kapag ganito, mukhang kailangan na niyang sumugal at ang sarili niya ang kapalit ng perang hawak-hawak niya. Ano kuya? Aalis ba kayo rito o ano? O hayan. Lumapit siya sa tiya at 2 pinsan at ibinato ang isang plastic bag. Nang tumama iyon sa tiya niya, tumilapon iyon sa lupa at lumabas ang bandel-bandel na pera. Kitang-kita niya ang pamimilog at halos lumuwa ang mga mata ng mga ito. Pera ang kailangan niyo, hindi ba? Ayan na. At sana wag na kayo magpapakita rito, tiya. Napakawalang puso ninyo. Akala ba ninyo madadala ninyo sa hukay ang salaping yan? Hindi ho, pero ang mabuting puso ay kaya kayong dalhin sa langit oras na pumanaw kayo. Mami, get it, bilis, madudumihan. Faster mga anak, ilagay sa loob ng kotse. Baka may makakita't utangan pa tayo. Naawa siya dahil mukhang nilamon na ng salapi ang mga utak ng mag-iinang to. Nakita niya ang reaksyon ng mga magulang niya. Nakatitig ang mga ito sa kanya. Saan mo yan nakuha, Eli? Bulong ng kanyang ina. Eli, bakit may ganyan kang pera? Dugtong ng ama niya, ngunit hindi siya sumagot. Saan mo nakuha ang ganito karaming pera? Sa huli ay tinignan siya ng babae. Ano hong pakialam ninyo?
Pera lang naman ang gusto ninyo, di ba? Kaya ayan, isaksak nyo sa mga baga ninyong mga walang awa. Nag-iigting na bulyaw niya sa mga ito. Baka ibinenta ang kaluluwa sa demonyo, Mami. Or nagbenta ng organ to make some money. You know naman, wala naman silang pagkukunan ng pera. Maliban sa pagiging sale assistant niyang si Eli. Hindi niya na pinansin ang mga ito at inakin na lang papasok ng bahay ang papang at ang kanyang mamang na nagpupunas ng luha. Kadalasan talaga, kapamilya lang din ang nagpapabagsak sa'yo. Lalo na kung ayaw kanilang umunlad, na gusto nila sila lang ang umaahon. Nakakalungkot isipin na may mga ganoong klase ng mga tao. Eli, saan mo nakuha yung pera anak? Bakit may ganoon kalaki kang… Ngunit bago pa man natapos ang salita ng ama niya, may narinig silang busina ng sasakyan sa labas. Siya ang sumilip sa may bintana. Nagulat siya nang may isang lalaking lumabas mula sa magarang sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Nakasuot ito ng itim. Magandang araw, bakit ho? Ang ama niya ang lumabas ng gate para buksan yun. Si Miss Eliza, sinusundo na namin. Namilog ang mga mata niya. Nilingon niya ang kanyang ina. Ano raw yun, Edgar? Medyo malakas na sambit ng kanyang ina na nakatayo sa may pintuan. Eliza raw, sagot ng kanyang ama. Ano ito, Eliza? Hindi na siya nakasagot sa mamang niya dahil alam na niya kung kanino nagtatrabaho ang isang lalaking kausap ng kanyang papang, kay Arkin Silva. Isang kasinungalingan ang tanging nasabi ni Eli sa mga magulang. Ayaw niya na masaktan ng kanyang ina at ama, kaya sinabi niyang nag-loan siya sa bangko. Malakas anya ang loob niya dahil may mas malaking sahod na rin siya. Dahil sa bagong trabaho, pinalabas niya na agency ang lalaking yun at pinagre-report na siya bilang caregiver ng isang mayamang tao. Noong una nag-aalangan pa ang kanyang papang, pero kailangan niya itong pilitin dahil kung hindi, baka pabayaran sa kanya ang perang nakuha. Ang ibang natira, ibinangko ni Eli at yung iba, ibinigay niya sa papang niya para sa maliit na negosyo. Dahil hindi pa kasi pwedeng magtrabaho ang kanyang ama dahil may high blood. Kaya para may makuhanan ng budget ng pang-araw-araw ang mga magulang ni Eli, sinabi niyang magpatayo ng sari-sari store. Ayos na yun, at least hindi mahihirapan ng kanyang pamilya. At para sa kanya, natatakot talaga siya dahil hindi niya kilala talaga si Arkin Silva. Isang beses lang kasi niyang nakita ang mukha nito. Alam niya itong napakagwapo. Pero iniisip pa rin niya hanggang ngayon kung bakit sa club ito kumuha ng babae kung meron namang mga matino. Yun nga lamang siya ang napili. Paano kung ibang GRO doon sa club? Pero sino ba siya para mag-alala? Ano ba niya ang taong yun? Hindi niya naman kaano-ano kaya bakit siya mag-aalala dito? May 20 minutos din ang biyahe bago tumigil ang sasakyang iyon sa isang gate. Ang taas ng gate na kulay itim ang pintura. Parang nakakatakot naman, pero ang taas ha, at hindi makita talaga ang loob nun at mukhang automatic din yun na nagkukusang bumubukas at sumasara. Pagpasok ng sasakyan ay makalaglag pa nga ang tumambad sa kanya. Hindi siya agad nakapagsalita sa engrande at malapalasyong bahay na iyon. Ganito ba ang mansyon na tinutukoy sa mga nobela? Yung mga nakikita niya sa telebisyon ay talagang sobra pa roon ang kanyang nakikita. Para siyang nasa isang palasyo. Ang driver at isa sa kasama pa nito ang nagdala ng mga maleta niya. Dahil 1 taon daw siya rito, kaya pang 1 taong damit din ang kanyang dinala. 2 maleta iyon na malalaki at isang mahabang traveling bag. Kinakabahan si Eli na sumunod sa mga ito papasok sa main door ng bahay. Or mansyon talaga yun, hindi lang kasi simpleng bahay. Magandang umaga, Ma'am Eliza. Napalitan ng ngiti ang namamangha niyang labi nang pagdating niya sa loob ng mansyon, isang may edad na babae ang agad na bumungad sa kanya at 2 babae pa na siguro kaedaran din niya. Yumuko siya at bumati pabalik. Nakipagkamay pa siya ngunit yakap ang ibinigay ng may edad na babae. Mukhang ang mga ito ang kasambahay sa mansyong to. Ako nga pala si Delia. Manang Del na lang ang itawag mo sa akin, Ma'am. Hello po, Manang Del. Eto si Carmen. Nahihiya itong umiti. Siguro mga 23 o 24 na ang edad nito. Morena at nakasalamin. Siguro ay malabo ang mata dahil may grado. Hi Carmen, bati niya rito. At eto si Nelly. Nginitian niya ito at binati. Ngunit hirap lamang ang kanyang natanggap. Maganda si Nelly. Maputi at may mahabang buhok na blonde. At mukhang magkaedad lang silang 2.
Si Manang Del na ang nagturo kung saan ang magiging kwarto niya. Nasa second floor iyon sa mismong master's bedroom. Kinabahan siya. Oo, alam niya naman kung bakit siya narito. Malinaw iyon sa sinabi at nabasa niya sa kasulatang pinirmahan niya noong nakaraan. Pero bakit kinakabahan pa rin siya? Siguro dahil unang beses niya itong gagawin. Ang ibenta ang sarili at maging asawa ng isang bilyonaryo ng isang taon. Hindi niya alam kung ano ang susunod matapos nito. Pero ano pa ba ang magagawa niya kung ito talaga ang tadhana niya? Alam ni Sir Arkin na ngayon ang dating mo. Sinabi niya iyon sa amin kagabi. Nagulat siya. Kagabi? Naibulong niya. Kaya ipinaghanda ka na namin ng pagkain sa baba, ma'am. Manang, pwede po bang sa ibang kwarto ho na lang ako? Natigil ito sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Pasensya na, ma'am. Utos po kasi ito ni Sir sa akin. Hindi na lang siya nakasagot dahil baka kapag nagpumilit siya, makagalitan pa si Manang. Wala siyang alam tungkol kay Arkin, kung ano bang klaseng tao ito o kung mabait ba ito. Manang, yes po ma'am. Naupo siya sa kama kung saan naglalabas ng mga gamit niya si Manang. Tumulong na siya sa pag-aayos ng mga yun. Mabait po ba si Arkin? Tumigil ito sa ginagawa at tumingin sa kanya. Mabait yon ma'am pero mainitin lang ho ang ulo minsan at ayaw po noon na sinasagot siya. Kadalasan tahimik lang si Sir kapag nandito sa bahay at hindi rin halos naglalalabas yon. Namamalagi lang sa silido sa opisina niya. At ayaw na ayaw po ni Sir na pinakikialaman na ng mga gamit niya. Pero wag po kayo mag-alala, mabait po yon. Parang mas kinabahan naman agad siya dun. Hindi na rin siya nag-react. Ayaw na rin niyang magtanong para hindi siya nervyusin. Sana lang talaga, maging maayos lang ang lahat. Matapos nun, nagbihis siya at sumunod kay Manang sa baba para kumain. Madilim na pala sa labas. Sa bagay, 5:45 na rin siya kanina umalis sa bahay nila. Manang, dumating na po si Sir. Lumapit si Carmen at parang ito'y natatakot. Nilingon siya ni Manang. Ma'am, dumiretso po kayo sa dining. Sasalubungin lang po namin si Sir Arkin. Tumango lang siya at diretso na sa dining. Nalula naman siya sa daming pagkaing nakahain. May fiesta ba at ang dami-daming nakahanda? At natatakam talaga siya. Mukhang ang sasarap lahat nun. Sa dulo siya naupo. May 6 na upuan roon. At tig-isa sa magkabilang dulo. Ang haba ng table at puno iyon ng pagkain. Nagsimula siyang sumandok ng kanin pero hindi pa niya nailalagay sa plato ang kanin. Nabato siya sa kinauupuan nang biglang may dumaan sa kanyang gilid. Ang amoy na yun, kilalang kilala niya. Otomatiko siyang tumayo at tumingin sa kadadaang lalaki. Magandang gabi po, sir. Hindi niya alam pero kailangan pa rin niyang magpakita ng paggalang. What are you doing? Ang baritonong tinig nito ang nagpaayos ng pagtayo niya. Sabay tingin sa kinaroroonan ng lalaki. Kitang-kita ni Eli ang perpektong mukha nito, ang manipis na bigote sa jawline, at ang maasul na mga mata nito, ang makapal na parang inahitang kilay at mamula-mulang labi, ang Adam's apple na sumusunod sa tuwing lulunok ito. God, parang maiinlove siya sa isang titig pa lang nito. I am your husband from now on, okay? Kaya wag mo akong papahiya kahit sa harap ng mga kasambahay. Malamig na usal nito dahilan para mapabawi siya ng tingin. Sungit ka talaga. Inis na inis si Eli sa ugali ni Arkin. Wala naman kasi siyang masamang sinabi. Binati lang naman niya ito tapos kung makapagsungit, akala mo'y may regla. Aba hindi naman niya alam na hindi pala dapat sir ang itawag, kundi pangalan talaga nito mismo. Kasalanan ba niya kung hindi siya na-inform dun? Tsaka parang yun lang nagsusungit na. Ang gwapo nga, nuk-nuka naman ang sungit. Nakaakyat na si Arkin habang si Eli ay nagpresentang tumulong muna na magligpit sa kusina. Ma'am, wag na ho, baka mapagalitan kami ni sir. Pigil ni Manang Delia sa kanya. Pero ano bang problema kung tumulong? Gawain niya naman ito sa kanila. Manang, Eli na lang ho. Kanina ko pa sinasabi sa inyo na wag niyo na ho akong tawaging ma'am. Hindi naman ho ako mayaman para tawagin niyo ng ganun. Tsaka niya binuhat ang pinggan na hugasin at idiniretso sa lababo. Ma'am, yun po kasi ang bilin sa amin ni sir. Si Carmen ang sumagot dahil ito ang nasa lababo at naguhugas. Tama na yan ma'am, maupo ka na lang dyan. Pigil ni Manang Del sa kanya. Bakit niyo pinipigilan Manang? Hayaan niyo nga ho siya. Isa pa gusto naman niya yan eh.
Sabat ni Nelly na nooy nagpupunas ng mesa. Tumingin si Manang sa babae at ito'y pinandilatan. Ayusin mo yung ugali mo, Nelly. Amo pa rin natin si Ma'am Elay. Saway nito sa kanya. Hindi na ito sumagot pero bumubulong-bulong ito na hindi naman niya dinig kung ano. Hayaan niyo na ho. Tama naman si Nelly. Ngumiti siya. Siguro'y naninibago lang ang mga ito sa kanyang presensya. Siguro hindi rin magtatagal at magiging magkakaibigan na rin silang lahat. Medyo si Nelly lang kasi ang nakikitaan niya ng pagkadisgusto sa kanya. Matapos maayos ang dining, nauna na siyang umakyat dahil kanina pa siya pinagtatabuyan ng mga kasambahay. Baka daw mahuli silang pinapatulong siya. Kumatok muna si Ellie bago pumasok sa loob ng silid. Walang tao kaya nakahinga siya ng maluwag. Kabang-kaba nga lang siya dahil sa mga pumapasok sa kanyang isipan. Dahil syempre, kung mag-asawa sila ni Arkin, ibig sabihin, no way. Tsaka pinag-cross sa mga kamay. Animoy may kausap ito at pilit inaayawan ng nais ng kung sino. Lumapit si Elay sa closet upang maghanap ng pantulog. Mag-halfbat na lang siya para komportable sa pagtulog. Isang pares ng pajamas ang kanyang kinuha. Isang top at underwear, tsaka puting tuwalya. Nasanay na si Elay na naguhubad muna bago magtapi ng towel. Para wala na siyang dalhin mamaya paglabas ng banyo. Pero hindi niya napaghandaan ang sumunod na eksena. Hoy, bastos! Tumalikod ka! What the? Hey, stop it! Sa lakas ng hiyaw niya, hindi niya na naisip na magtapi ng towel. Panay lang siya sigaw at pati isusuot niyang pajama na ibato na rin niya kay Arkin. Shut up! Would you? Doon lamang tumigil ang bibig niya at nakapag-isip ng matino. Dali-daling itinapi ni Elay ang towel. Tumingin siya kay Arkin. Namula siya bigla dahil sa nakikita. Nakatawal din ito ngunit hanggang bewang lamang. Ngunit nang madako ang mata niya sa bandang dulo nito, hindi niya napigilang mahiya ng sobra. Dahil ang underwear niya ay nasa ulo nito. Malutong itong napamura bago hinawi ang underwear niya na nasa ulo nito. Why are you shouting? Inis na tanong nito pagkatapos. Pasensya na, nagulat kasi ako. Akala ko naman kasi walang tao tapos… Kulang na lang magdugtong ang kilay nito. Seryoso din ang titig nito at halatang naiinis din. Masungit talaga. Gwapo nga, sobrang sungit naman. Sayang. Alam mong hindi lang ikaw ang matutulog dito, right? Kaya expected na may kasama ka. Bakit ka nakahubad? Wala ka pa nga sa banyo. Are you trying to seduce me? Gusto niyang humalakhak. Siraulong to, aakitin niya daw. Aba ayos, walang yarin eh. Seduce? Ang kapal mo naman. Bulong lang niya yun ni hindi niya nilakasan. Baka kasi kung anong gawin ito sa kanya. Kitang-kita kasing galit na galit ito. What? Louder your voice. Hey, Eliza. Sinundan pa siya nito hanggang pinto ng CR pero hindi niya na ito sinunod. Siguro 20 minutos din bago siya lumabas ng CR. Tinagalan niya talaga para paglabas niya, tulog na si Arkin. Akala lang pala niya. Wala naman kasi ang lalaki dun at may nakapatong na sulat sa ibabaw ng side table. Binasa niya iyon matapos damputin. Don't expect na ituturing kitang asawa. Always remember this. Pinakasalan kita dahil sa iisang bagay. Yun ay dahil sa sarili kong interes. At hindi rin ako tatabi sa'yo. I have my own ways to have a baby na hindi kita ginagalaw. So enough for expecting too much from me. And don't even fall in love with me. Hindi ko masusuklian yan. Arkin, para bang ipinamumukha nito na hindi siya kamahal-mahal at hindi ito maaakit sa kanya. Masakit yun sa part niya. Hindi naman talaga siya nag-e-expect. Sino bang nag-e-expect? Kailangan bang sabihin yun? Masaya nga siya na hindi siya nito gagamitin para virgin siya matapos ang kontrata. Pero aminin man o sa hindi, nasaktan talaga siya dun. Pero sa bagay, sino ba naman siya? Si Ellen na naging contract wife para tubusin ang bahay nila sa tiya na demonyita. Nakatulog si Ellen ng maayos. Bukod kasi sa air-conditioned ay sarap ding matulog sa napakalambot na kama. Kinabukasan, mag-aalas 7 nang bumaba siya. Naligo kasi muna siya bago lumabas ng silid. At dahil sanay siya sa mga sexy dress, ay above the ninahapit na bestida ang isinuot niya. Naka-off-shoulder iyon at litaw na litaw ang kanyang balikat na maputi. Naka-flat step-in lang siya dahil sa bahay lang naman. Sa sulat talaga ni Arkin siya nagkalakas ng loob na isuot ang mga ganitong damit niya.
dahil sinabi nito na don't expect too much from him. Good morning, ma'am. Titig na titig si Manang Del sa kanya. Nang ngitian niya ito, doon lamang napoknat ang titig nito. May lakad po ba kayo, ma'am? Wala po. Tsaka siya dumiretso sa garden. Ngayon lang siya unang nagawi rito. Ang ganda ng hardin dahil punong-puno ng mga namumukadkad na mga bulaklak. Natutuwa talaga siya sa ganitong paligid ni hindi niya maiwasang umikot-ikot dahil sa simoy ng hangin. Ang ganda. Bigla siyang tumigil sa ginagawa nang may tumikim mula sa likuran niya. Sorry, parang kulang na lang. Mapatid siya nang makita si Arky na nakaupo sa isa sa mga upuan sa hardin. Nakadikwatro pa ito at nakatutok sa kanya ang mga mata. Mukhang nagbabasa dahil may hawak itong libro. Hindi niya alam pero parang iba ang titig nito ngayon. Ramdam niyang malagkit na mga tingin nito. It's okay. Tumayo ito. Hindi niya na inintindi at bumalik sa pagtingin-tingin sa paligid. Eli? Pero napalingon siyang bigla nang marinig ang pangalang tinawag. Kumain na tayo. Naguguluhan man, sumagot na rin siya. Ito ang unang nagbawi ng tingin. Kumunot ang noo niya. Para kasing iniiwasan siya nito o baka namamalikmata lamang siya. Isang linggo, napakabilis ng mga araw. Parang kahapon lang siya dumating rito sa mansyon at nahihiya pa. Pero ngayon, ang gaana ng pakiramdam niya dahil sa mabuting pakikitungo sa kanya ng mga kasama sa bahay. Puwera na lang kay Nelly na hindi niya naintindihan kung bakit parang ramdam niyang mainit ang dugo nito sa kanya. Kung kasalanan, wala naman siyang ginawa ritong mali. Pero bakit parang inis na inis ito na hindi niya maintindihan? Nelly, tulungan na kita dyan. Nakangiting bungad niya pagdating sa kusina. Kakapasok lang niya mula sa gazebo. Nagluluto ito ng tanghalian. Mukhang nagpiprito ng isda. Ni hindi man lang siya nito nilingon, kaya lumapit siya rito. Tulungan na kita. Anya sa malumani na tinig. Saktong binaliktad nito ang tilapia nang lingunin siya ng babae. Kaya ko na. Wika nito sa kanya. Tulungan na kita. Ako na dyan para makapagpahinga ka naman. Nilingon siya nito at biglang abot ng siyansi at hindi niya napaghandaan ng pagtilamsik ng mantika. Ilang patak iyon at dumiretso sa kanyang braso. Napangiwi si Eli sa sakit. Ayan kasi, nangingialam ka kasi. Sorry. Anya, hawak ang braso. Namumula iyon dahil mukhang napaso. Halos maiyak siya dahil malapad ang paso at sobrang sakit din nun. Diretso si Eli sa lababo para hugasan ng sugat. Saktong pumasok si Manang mula sa likod ng mansyon at nadatnan nito ang ginagawa niya. Ma'am, anong nangyari dyan? Dali-dali itong tumalikod. Hindi na niya sinundan ng tingin dahil abala sa ginagawa niya. Maya-maya, bumalik ito at inalalaya siya patungo sa upuan. May hawak itong puting box. Anong nangyari, Nelly? Tanong nito na ang mata ay nasa braso niya. Kasalanan niya yan. Kita namang nagpiprito ako lalapit-lapit. Ako na humanang, Del. Aagawin niya sana ang hawak nito pero hindi nito ibinigay. Hindi na, ako na. Marahan itong dinampi iyon sa kanyang sugat. Kapag nakakita ito ni Sir, malalagot talaga tayo, Nelly. Bakit? Bata ba yan para tayo ang managot? Wala bang utak yan? Nelly, ang bunganga mo. Sinasabi ko sa'yo, ayusin mo yung ugali mo. Galit na ani Manang. Hindi na sumagot si Nelly pero kita niya ang inis sa mukha nito. Kasalanan ko naman po, Manang, hayaan niyo na. Umiling na lang ang matanda tsaka nito itinuloy ang ginagawa. Gusto niya makipagkaibigan pero parang minamasama iyon ni Nelly. Pero pasasaan ba't magiging magkaibigan din sila? Matapos ng tanghalian, umakyat siya para sana magpahinga sandali pero hindi rin siya makatulog. Para aliwin ang sarili, pumasok si Eli sa library ni Arkin. Wala naman si Arkin sa mansyon kaya hindi naman siguro nito malalaman na pumasok siya roon. Namamangha ang dalaga nang tumambad ang napakaraming aklat sa loob ng silid na yun. Yun nga lamang, may mga encyclopedia naman at mga kung ano-anong aklat. Puro lahat iyon naka-alphabet kaya nahiya siyang galawin yun. Ang organized na mga gamit ni Arkin. Ang linis din ng library. Parang ni katiting na alikabok ay wala. Sa dulong bahagi ng bookshelf siya tumigil. May aklat doon. Hindi siya pamilyar pero siguradong istorya iyon. Springtime with Isabel. Iyon ang pamagat. Binuklat niya ang unang pahina. English iyon
Ang kapal pa ng libro na umabot sa 2,000 pages. Naupo si Eli sa sulok. Sumandig siya doon at itinaas sa mga tuhod, tsaka niya ipinatong roon ang libro. Habang nagbabasa si Eli, ay hindi niya namamalayan ng oras. Hindi rin niya napansin na nakatulog na pala siya sa ganoong ayos. Sarado ang pinto pati ang ilaw, kaya hindi na malayan ng dalaga ang pag-antok. Lumiliwanag lang naman doon dahil sa nakahawing kurtina ng bintanang salamin. Ang hindi alam ng dalaga ay halos mabaliw na ang mga kasambahay sa kakahanap sa kanya. Maging si Arkin na kararating pa lang mula sa opisina. "Hanapin niyo siya!" Sigaw nito ng pagkalakas-lakas. Kitang-kitang nagngangalit na mga ngipin nito dahil sa sobrang galit. "Hindi niyo man lang napansin? I told you na bantayan ang asawa ko. Pero ano? Nawawala siya dahil sa kapabayaan ninyo." Hindi magkanda o gaga ang mga kasambahay. "Ikaw, Nelly, malalagot ka talaga kapag hindi nakita si Ma'am. Alam kong pinaso mo siya. Isusumbong kita kapag hindi siya nakita." "Kasalanan naman niya. Tumahimik ka, alam kong ugali mo." Bulong ni Manang Del. Patakbong umakyat muli si Arkin sa taas patungo sa master's bedroom. Naroon naman ang mga gamit ng asawa nito, kaya hindi pwedeng sabihin na lumayas. Lahat ng guest room, hinalungkat na rin ng lalaki ngunit wala pa rin, at panay na rin ang pagmumura ang lumalabas sa bibig nito. Huling pinuntahan nito ay ang library. Binuksan ng lalaki ang ilaw. Pagpasok nito ay wala itong nakita. "What the F? Where are you, Eli?" Naibulong nito. Bago tumalikod para lumabas na sana, ngunit tumigil si Arkin nang mapansin na kulang ang libro nito sa dulong bahagi ng bookshelf. Lumapit ito roon upang tignan kung tama ba ang kanyang hinala, nang bigla na lamang siyang matigilan na tumatras nang kamuntik na niyang matapakan ang kamay nito. "Eli?" Naibulong nito nang makitang nakalupaypay ang kamay ng babae sa sahig habang nakasandig sa gilid ng bookshelf. Tulog ito dahil rinig niya ang mahinang paghilik nito. Pumantay siya sa tulog na si Eli at saglit itong pinagmasdan. Ngunit napatayo siya nang bigla naman itong gumalaw at dahan-dahang nagdilat ng mga mata. "Ay, kabayo!" Lihim siyang natawa sa ekspresyon ng babae. "Pasensya na, hiniram ko lang saglit." Naghihikab nitong usal. "Bakit dito ka natulog? Alam mo bang alalang-alala mga tao sa'yo dito sa bahay dahil akala namin nawawala ka?" Nagulat na lamang si Eli dahil sa narinig niya. Nakatulog lang naman siya nang hindi sinasadya. Tatayo na sana siya. "Let me help you." Mahinang usal nito tsaka iniabot ang kamay sa kanya. Sandali." Natigilan siya. Oo nga pala, iyong may sugat ang itinaas niya. Kita niya ang gulat sa mga mata ni Arkin. Dumukwang ito at tinignan ang braso niya ng malapitan. "Anong nangyari dito?" Seryoso nitong tanong. Hindi naman agad siya nakasagot. "Who did this?" Galit na ang boses ni Arkin. "Ha? Napaso kasi tumalansik yung..." "Manang!" Nagulat na lamang si Eli nang mabilis itong tumalikod at pagtapat sa pinto, malakas na tinawag ang matandang kasambahay. "Manang!" Mariin siyang napapikit dahil sa takot sa tinig ni Arkin. "Arkin!" Hinabol ni Eli ang lalaki. Ngunit nang ihahakbang na niya pababa ng hagdan ng mga paa, madiin itong sinabi na bumalik siya sa taas. Kita ni Eli ang pagdidilim na mukha nito. Alam niyang galit na galit si Arkin ng mga sandaling yun, kaya hindi na siya nagpumilit pa sa nais. Dumiretso si Eli sa silid niya. Hindi na rin siya nagtangkang lumabas pa dahil baka mabulyawan siya. Hindi pa man din siya sanay na binubulya-bulyawan dahil ni minsan hindi pa siya nakakaranas ng ganun. Ang papang kasi niya, masyado iyong malumanay magsalita. Sa galit o hindi, walang pinagbago ang tono ng boses. Ang mamang naman niya kapag sobrang galit, umiiyak lamang. Parang siya, kapag galit na galit siya, tutulo na lang ng kusa ang kanyang luha. Hinugasan niya sa banyo ang sugat, tsaka siya lumabas para sana lagyan iyon ng gamot. Nang makita niyang pumasok si Arkin sa pinto, may dala itong puting box, mukhang galit pa rin ang aura. Hindi na siya nagsalita o nagtanong, ayaw niyang bulyawan na naman. "Halika." Pero nagitla na lang siya nang hilahin nito ang kanang pulsuhan at hinila paupo sa kama. Pinagmamasdan lang niya ang bawat kilos ng lalaki. Naupo ito sa tabi niya tsaka binuksan ang first aid kit. Kasing nangangialam sa trabaho ng kasambahay, kung ayaw mo na sasaktan. Seryoso lang ito sa pagsasalita nito. Hindi na siya sumasagot, baka mapasama pa.
Ang sungit pa man din ito. Aray! Hinila niya bigla ng dampian ito ng alkohol yun. Betadine na lang, meron naman dyan. Mas masakit yan eh. Kanyang protesta. Hindi ito sumagot. Sinulyapan lang siya sandali at nagpalit ng koton. Sumunod naman kahit walang imik. Dadalhin natin bukas yan sa hospital. Hospital? Simpleng paso lang naman yan eh. Gagaling din to, paso lang naman to. Hindi naman malaking sugat. Anya ngunit sinamaan lang siya nito ng tingin. Nagbawi siya agad ng mga mata. Bakit ba kasi kasungitan ng taong to? Sayang ang mukha kung puro sungit lang ang alam. Matapos nitong lagyan ng ointment ang kanyang paso, bumaba na sila para mag-dinner. Habang kumakain, pansin niya ang pag-ilag ng mga kasambahay sa kanya. Kinakausap niya si Manang pero hindi siya sinasagot. Kahit si Carmen, hindi din ito nagsasalita ng marami. Isang tanong at isang sagot lang ito sa kanya. Hanggang matapos ang hapunan, umalis si Arkin. Sumaglit lang ito sa taas at umalis din agad. May tumawag kasi dito. Hindi na siya nagtanong kung saan o sino ang pupuntahan nito. Wala naman siyang pakailam sa taong yun. Hindi agad umakyat si Eli. Tumambay lang siya sa kusina at tumulong na rin sa gawain. Wag na ma'am, kami na rito. Ani Manang, parang kakaiba ito kung magsalita. Panay lang ang daan sa harapan niya ng dalawa. Nagtaka nga rin siya dahil hindi niya nakita si Nelly. Manang, si Nelly. Doon lang tumingin si Manang sa kanya. Wala na ho, pinalayas ho ni sir. Nagulat talaga siya sa narinig. Tinanong niya kung bakit. Dahil sa ginawa niya ho sa inyo. Si Carmen ang sumabat. Hindi niya akalain na aabot sa ganun ang lahat. Hindi niya ito inaasahan at hindi niya naisip na aabot sa ganito. Ang tatay ho ni Nelly kamamatay lamang noong 1 buwan. May 5 siyang kapatid. Ang nanay niya labandera lamang. Pero kasalanan din kasi ni Nelly kaya ito nangyari. Kakausapin ko si Arkin bukas. Wag ho, kapag kasi nagdesisyon si sir, hindi na yun mababawi. Wika ni Manang. Kaya nga humiiwas na kami sa'yo dahil baka madamay kami. Hindi niya naman nais na magkaganito. Nagdesisyon agad si Arkin na hindi man lang siya kinakausap. Pasensya na Manang, hindi ko ho. Alam namin ma'am, kasalanan naman ni Nelly. Nagsiselos lang po kasi yun kasi crush niya noon si sir. Kaya nang dumating ka at malaman niyang nag-asawa agad si sir, nagalit siya sa'yo imbis kay sir. Mukhang ngayon naiintindihan na niya kung bakit mainit ang dugo ni Nelly sa kanya. Pero hindi naman pwedeng palayasin na lang ng ganun ang isang tao, lalo na't kailangan na kailangan pala nito ng trabaho. Bukas na bukas, kakausapin niya si Arkin ukol dito. Kinabukasan, mag-aalas 7 nang bumaba siya. Naabutan niya si Manang na naghahanda ng agahan. Nagtaka siya dahil kalimitan 6 a.m. ang breakfast dahil may pasok si Arkin sa trabaho. Ngunit ngayon ay tanghali na. Pagbaba niya ng hagdan, nakita niya si Arkin sa sofa. Nagtaka siya dahil nakapants lang ito at nakapolo shirt. Pero ang gwapo pa rin. Mas bagay pa nga rito ang ganong suot kaysa suit na parang may kasalan araw-araw. Nang makita siya, tumayo ito at inilapag ang remote ng TV matapos iyong patayin. Be ready at 8 a.m. Aalis tayo. Dinaanan lang siya nito habang nagsasalita. Hindi na siya sumagot pa. Tinatansya pa niya ang mood ni Arkin. Ingay ng pinggan at kubyertos lang ang maririnig. Walang tinig na pumapagitna. Matapos mag-agahan, nauna siyang umakyat para maligot magbihis. Baka kasi mainip si Sungit. At dahil may paso siya, nilagyan lang niya ng band-aid at nagsuot ng dress na peach na may kombinasyon na puti sa bawat laylayan at may mahabang manggas. Mabuti na lang at maulan sa labas kaya ayos lang ang ganong suot niya. Above the knee iyon na lumabas ang mapuputing binti niya. Pinarisan niya ng sandal na walang takong na itinatali lamang. Turtleneck iyon kaya walang makikita sa leeg niya. Hindi na rin siya nagtali ng buhok. Inilugay niya ang straight na itim na buhok na hanggang gitnang likod niya na pala. Manipis na lip tint at manipis na makeup para lang maging presentableng tignan at hindi siya sabihang dugyot. Binuksan niya ang pinto matapos kunin ang sling bag sa kama. Pero nagkagulatan sila ni Arkin nang bumukas ang pinto. Ang tagal mo, let's go. Pero tumalikod rin ito agad nang siya ay makita. Nauuna siyang naglakad at ramdam niya na tinitignan siya nito. Saan tayo pupunta? Bigla siyang lumingon at tama nga siya. Titig na titig ito sa kanya.
Malalaman mo rin. Sagot lang nito. Parang kapag ganito ang kausap mo, tatama rin ka talagang makipagchismisan. Ang ikli lang kasi ng sagot at parang napipilitan pa. Si Manong Benji ang driver nito kaya pareho silang nasa backseat. Uupo nga sana siya sa tabi ni Manong Benji pero hinila lang siya nito at ipinasok rito sa likod katabi nito. Bakit mo pinalaya si Nelly? Tanong niya nang wala itong imik. Nakaharap lang ito sa cellphone at kung ano ang tinitignan. Pinasok ka niya. Hindi niya yun kasalanan. Parang bigla na lang dumagundong ang puso niya nang titigan siya nito. Umamin siya, so stop arguing. Pabalikin mo siya, kawawa naman si Nelly. May mga kapatid na pinag-aaral yun. Tapos kamamatay lang ng ama niya. Pabalikin mo na. Malumanan niyang wika, ngunit hindi ito sumagot. Pabalikin mo sabi. Naiinis na siya dahil nakatitig lang ito sa kanya at wala man lang sinasabi. Di ka na naaawa sa tao. Buti ka mayaman. Kami mahirap lang. Ang hirap-hirap ang makahanap ng trabaho. Bulong niya tsaka ito tinalikuran. Mukhang wala siyang mapapala sa taong ito kapag ganito. At naaalala din niya ang sabi ni Manang kagabi. Sa hospital sila pumunta. Hindi nga ito nagbibiro na ipinahospital nito ang kanyang braso. Yung suot niya ay pinapalitan ng doktor upang matuyo ang sugat at mabilis daw na gumaling. May mga gamot din at ointment na nireseta ang doktor. Kaya matapos doon, dumiretso sila sa mall dahil nga kailangan niyang palitan ang suot niya. Sabi niya umuwi na lang pero mukhang hindi marunong sumunod ang taong to. I'll wait you outside. Anito tsaka siya mag-isang pumasok sa isang mamahaling butik. Anong ginagawa ng pulubi rito? Nagulat siya nang makasalubong ang kanyang tiya. Oops, mukhang mag-a-apply ng trabaho, mami. Naikuyom na lamang ni Elay ang kamao dahil sa pangiinsulto ng mag-iina. Hindi mo ba nakikita ang mayayaman lang ang nakaka-afford ng ganito kamahal na mga damit, Elay? Kaya anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ng dugyot na kagaya mo rito? Ani Melody na bunso ng kanyang tiya. Kagaya ng tiyahin niya ay may katabaan din ito. Maputi ito at kulot ang buhok. Nakabrace dahil sungki ang ngipin. Pero maayos na rin naman ngayon kung titig ng mabuti. Hoy miss, hindi ka ba nakakarinig? Tinatawag kita. Ulit nitong tawag sa babaeng sales lady habang panay titig ng mga ito sa suot niya. Nakita ko mi. Sa Shopee niya nabili ang dress na yan. Nagtatawanan pa ang dalawa samantalang si Elay abala sa kakapili ng damit. Yes po ma'am, may problema ho ba dito? Mula ulo hanggang paa, tinitigan ng mag-ina ang sales lady. Hindi niya na nakita ang sumunod na ginawa ng tiya niya dahil tinalikuran niya na ang mga ito. Hanggat maaari ayaw niya na makipag-asaran sa mag-iinang to dahil may pinag-aralan naman siya. Ginagamit niya yun ng maayos. Hoy, tigilan mo ang kakapili. Dahil alam kong wala kang maipangbabayad, hindi pwede rito ang utang. Natawa si Melody. Ito talaga ang mana sa ina nito eh. Pwede ba Melody, tiya? Tigilan niyo na ho yan. Pwede bang maging masaya na lang tayo sa ating mga buhay? Sa kaya ko o sa hindi ang bilihin dito, wala na ho kayong pakialam. Mas mabuti nga ho sana kung nagpapautang, di ba tiya? Tsaka siya ulit humakbang upang makapamili ng maayos. Naghihintay pa man din si Arkin sa labas. Baka mainip yun at magalit na naman. Masungit pa man din yun. Pasensya na ma'am. Hanggat namimili po si ma'am at alam niya ho naman ang presyo rito. Sigurado naman ho siguro na may pambayad ho siya. Hindi naman ho basta-bastang papasok ang isang customer sa butik na ganito kung wala hong pera. Medyo humanga siya sa sales lady. Tama nga naman kasi ito. Hoy, kilala ko ang babaeng yan. Pamangkin ko yan. Nilingon niya ang mga ito panandalian at muling bumalik sa ginagawa niya. Itinuro pa talaga siya ng tiya Constancia niya. Parang sarili lang din talaga nito ang ipinapahiya nito. Kapamilya niyo ho pala, bakit niyo naman ginaganyan ma'am? Tumahimik saglit. Nagdiwang siya dahil mukhang napahiya ang tiya at ang kanyang pinsan. Sige mamili ka. Kami na maraming bibilhin worth of 100,000s or yung pulubi na yan. Sige mamili ka. Mawawalan ka ng customer na gaya namin o palalayasin mo yan rito. Bigla na lang siyang napalingon at kita niya ang panlalaki ng mga mata ng kanyang tiyahin. Miss, if I were you, susundin ko si Mami. Baka hindi mo siya kilala. May negosyo rin yan dito. Si Carol lang sumabat. Nagsasalita ito habang nasa mga damit na hawak ang tingin. Mukhang mapipilitan siyang lumabas kung ganito lamang.
Madadamay ang sales lady sa kakulangan sa aruga ng mga pinsan at tiyahin. Pero natigilan siya nang may makita siyang magandang dress. Wala iyong manggas, ang ganda ng kulay, ang ganda rin ng design at siguradong kasyang-kasya iyon sa kanya. Palapit na ang sales lady kaya kinuha niya sa hanger ang dress. Yun palang umabot na ng 10K. Grabe yung shop na ito, ang hirap makiayon. Miss, ito ang… Inabot niya iyon ngunit ibinalik ng babae sa mga nakahanger. Miss, yun yung bibilhin ko sana. Pero hindi ito sumagot, bagkus sinabihan siyang lumabas na at humingi ito ng paumanhin. But miss, magbabayad naman ako for that item. Hindi pwedeng palayasin mo na lang ako ng ganito. Customer ako dito. Dahil lamang sa mga papansing mga taong yan. Sabay turo sa mga kamag-anak niya. Pero natawa lang ang mga ito, sabay nagkibit balikat. Sorry po ma'am, pero customer talaga ang kailangan namin ngayong araw. Pinilit pa siya nitong itulak. Customer? But I am one of your customer here. Anong klaseng… Just get out and never come back, Eliza, dahil hindi ka bagay sa ganito. Saktong nasa may entrance na si Eliza. Tulak ng sales lady. Nang biglang tumigil siya dahil may kung sinong nasa likuran niya. Itinaas nito ang mga kamay at pinigilan siyang tuluyang makalabas. What's going on here? Parang nabunutan siya ng tinik nang marinig ang boses na iyon. Good day, sir. Sabay ko ng babaeng sales lady. I said what's going on? Did you push her? Naririnig na naman niya ang tinig na kanyang kinatatakutan. Hi, I am Constancia and this is Carol and her sister Melody. Tungkol sa nakita mo. Ngumiti ang tatlong mga babae at sabay pang humarap kay Arkin. Nasa likuran siya nito. I'm sorry but that girl don't belong here. You know she is poor and we're rich so bagay lang na palabasin ang hindi makaka-afford na mga bilihin sa butik na ito, hindi ba? Oh mami, he is so handsome. Sino siya mami? Ang gwapo naman niya. Sa bulungan ng magkapatid at titig na mga ito kay Arkin, halatang nagpapanta siya. Parang bigla siyang nainis sa mga ngiti ng mga ito. What? At sino kayo para magpasya sa sarili kong mall? Animoy dumagundong ang katagang iyon sa pandinig niya. Ano raw? Mall ni Arkin? Tumawa ang kanyang tiya. Oh sir, I'm sorry, ikaw po palang may-ari ng mall? By the way, isa ako sa may business dito sa mall ninyo, ang Mr. Chicken sa second floor. Ako po ang… Denise, you're fired. Napatingin siya sa tinutukoy ni Arkin. Napayuko ang babaeng sales lady. Tahimik itong tumalikod. And you three, get out of my boutique. Natigilan ng mga ito. But sir, itong babae ang… Idinuro siya ng tiya. I said out. Mahina lang iyon ngunit puno ng galit. Tasahan mong bukas wala na ang negosyo mo, Constancia. Parang nabato sa kinatatayuan ng babae. Napalingon bigla ang mga anak nito. No, ano bang problema kung pinalabas ang babaeng yan? Kailangan ba pati ang… Natigilan si Carol nang sumabat si Arkin nang hindi pa ito tapos magsalita. This lady, bigla siya nitong hinapit sa bewang, is my wife. Usal ng lalaki. Parang nakakita ng multo ang kanyang mga pinsan, lalong-lalo na ang kanyang tiya. Mami! Doon siya nagulat nang kamuntik madapa ang tiya niya. Mabuti at nasalo ito ng mga anak nito. Let's go babe. Tsaka siya nito hinawakan sa braso. Hindi na nakasagot o nakapag-react si Eli dahil sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. How mami? Paano yun? Asawa si Eli ng may-ari ng mall na to. No! Napangiti siya ng lihim nang mula sa likuran, narinig pa niya ang usapan ng mag-iina. Ang ganda! Sabay tingin sa tag price ng sandals na iyon. Halang sobrang mahal naman, 35K, ilang buwan ko ng sahod yun. Dahan-dahan niyang ibinalik sa display area ang item. Ingat na ingat pa si Eliza at baka magasgasan. Nilingon niya ang kasama. May kausap ito sa cellphone at nakasunod din sa kanya. Yun lang ay nahuli ito sa paglalakad dahil abala sa kausap. Nagkibit balikat lamang siya at muling ibinalik ang atensyon sa mga nakikita. Naroon pa rin sila sa mall pero hindi pa siya nakakapili ng damit dahil sa tuwing madadaan sila sa mga butik at nakita niyang mahal, iiwan niya na iyon. Sayang naman ang pera sa sobrang mahal ng mga paninda. Kahit sinabi na sa kanya ni Arkin na kunin niya kung anong nagugustuhan, hindi pa rin niya kinukuha. Kahit na ba ganun, sayang pa rin talaga yung pera.
Nang makita niya ang women's department, doon na siya nagtungo. Mas mura doon ng 10 tupi kesa sa mga butik. Gayong halos pareho lang naman ang tela. Ano yung sinulid ng damit na sobrang mahal? Gold? Para sa isang damit ay umaabot ng 15K. Pagdating sa dress section, nagsimula na siyang pumili. Ayos na yung pinakamahal doon na 700 pesos. Ang ganda na din nun. Ilang piraso lang ang kinuha niya sa hanger. At pumili rin si Eli ng mga short pambahay at t-shirt. Pero mas marami ang dress dahil yun talaga mga gusto niyang isinusuot. Nilingon niya si Arkin. Kumunot ang noo niya nang hindi niya ito makita. Saan naman kaya nagsuot ng taong yun? Tapos na siyang pumili at dadalhin na sana niya sa counter nang wala siyang makitang Arkin. Paano niya ngayon babayaran ng mga pinili niyang to? Parang bigla naman siyang nahiya sa sales lady na nag-a-assist sa kanya kung hindi niya ito bibilhin. Pero paano nga? Wala naman siyang pera ni piso. Ilang ulit na niyang tinignan ang dala niyang sling bag. Wala doon ang kanyang wallet. Sandali lang miss, wala pa kasi yung kasama ko. Nahihiya niyang usal sa babae. Ngumiti ito at sumang-ayon naman sa kanya. Mabuti pa ito marunong umintindi. Hindi gaya ng sales lady kanina sa isang butik sa second floor. Pero kawawa din yung Denise. Wala naman sana itong kasalanan pero napalayas ng wala sa oras. Kasalanan talaga yun ng mag-iinang yun. Ngayon lang talaga niya napagtanto na kahit kadugo mo pa ang isang tao, basta wala kang pera, hindi ka nila kikilalanin. Masyadong matapobre ang tiya niya. Samantalang kung hindi dahil sa papang niya, hindi ito makakapag-aral. Kahit hindi yun ang tignan nito. Kahit isipin na lang nito ang pagiging magkadugo ng mga ito. Pero hindi ganun ang tiya Constancia niya. Isa talaga itong walang kwentang kapatid at tiya sa kanya. Ilang sandali na ang lumipas. Walang Arkin siyang nakikitang palapit. Nadismaya siya. Iniwan kaya siya o baka hindi nito nakita kung nasaan siya. Pero nakasunod lang naman ito sa likuran niya kanina. Tumayo siya sa bench. Hawak pa rin sa kamay ang green basket na pinaglalagyan niya ng mga damit. Ma'am, napatingin siya sa unahan. Doon lang lumiwanag ang mukha niya. Si Manong Benji na hingal ang nasa harapan niya. Ma'am, heto po yung card ni Sir Arkin. Pasensya na po. Hinanap ko kasi kayo kung saan-saan. Nawala pa ho ako. Kinuha niya ang card na ibinigay nito. Gamitin niyo raw po ma'am. May importante kasing pinuntahan si Sir. Ako na raw ang bahala sa inyo. Parang bigla siyang nalungkot. Ano naman kaya ang importante nitong pinuntahan para iwanan siya rito? Sa bagay, sino nga naman siya? A contract wife ng isang bilyonaryo na halata namang walang pakialam sa kanya. Matapos magbayad ni Eli, ay umuwi na siya. Medyo tinamad na rin gumala pa dahil si Manong Benji lang ang kanyang kasama. Isa pa baka magsalubong na naman sila ng mga pinsan at tiya niya. Wala pa man din siyang kakampi dito dahil iniwan na lang siya ng walang paalam. Pag-uwi ay diretso na si Eli sa kwarto at hindi rin kumain ng tanghalian. Pansin niya na parang iba na talagang nararamdaman niya. At alam naman niya na hindi pwede dahil una pa lang nagpaalala na si Arkin na bawal siyang magkagusto rito at paninindigan niya iyon sa abot ng kanya makakaya. Hindi siya pwedeng magkagusto dahil alam niyang may iba itong mahal. Narinig niya kanina at babe ang tawag nito sa babae. Gaya na nabanggit din ito sa kanya kanina, mukhang nagkamali lang si Arkin sa pagtawag sa kanya ng ganun. Kaya nga pilit niyang hindi pinansin ang salita nitong yun. Siguro nandun din ito ngayon sa mahal nito. Pero kung may mahal pala ito, di sana hindi na kumuha ng contract wife si Arkin at yung babae na lang ang pinakasalan para maging legal silang mag-asawa. Ang labo naman, puro na lang siya hula. Wala naman kasi siyang alam sa personal na buhay nito. Hapon na si Eli nang bumaba. Doon pa lang kasi siya nakaramdam ng gutom. Diretso siya sa kusina para maghanap ng makakain sa refrigerator. Pero nagulat siya na makita si Nelly na naghuhugas ng kamay sa lababo. Lumingon ito nang maramdamang may tao sa kusina. Ma'am Eli, ngumiti siya, masaya at mukhang tinupad ni Arkin ang kanyang sinabi. Pasensya na po sa ginawa ko ma'am. At salamat po dahil pinabalik niyo po ako rito ma'am. Lumapit ito at hinawakan siya sa magkabilaang palad. Si Arkin ang nagpabalik sa'yo. Nagsabi lang naman ako, tsaka okay na ako. Mangiyak-ngiyak ito kaya't nayakap niya ito. Salamat po ma'am. Anito ng paulit-ulit. Mabuti na lang talaga't naniwala si Arkin sa kanya. Mag-isa lang na naghapunan si Eli, kaya pinasabay niya ang lahat ng kasambahay. Masaya ang mga ito at walang humpay ang kwentuhan ng bawat isa.
Maging siya'y nahawa na rin ng tawanan. Kahit sa loob niya, nag-aalala talaga siya kay Arkin kung uuwi ba ito o hindi. Wala siyang karapatan pero hindi kasi niya mapigilan. Hanggang sa nagpaalam siyang matutulog, pasado 9:00 na rin yun. Umaasa si Eli na uuwi si Arkin. Pero wala talaga, kaya hindi yata siya nakatulog sa mga isipang baka nasa mahal nito ang lalaking yun. Naiiyak siya pero para saan? Nagsiselos ba siya? Hindi dapat dahil una sa lahat wala siyang karapatang masaktan. Nahihiya siya sa sarili dahil kahit anong pigil niya, nasasaktan pa rin siya. Nakakaramdam pa rin siya ng ganun. Bumangon si Eli magdadakong 2:00 na iyon ng madaling araw. Hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Lumabas siya ng silid at bumaba ng hagdan. Natigilan na lang siya na makitang bukas ang ilaw sa living room at may tao sa main door. Ingat ho, sir. Si Manang Del at Manong Benji, akay ng mga ito si Arkin na mukhang lasing na lasing ni hindi ito makahakbang ng maayos. Bumalik siya agad sa taas pabalik sa silid niya. Pero hindi niya isinara ang pinto at nag-iwan ng siwang upang marinig ang nangyayari sa labas. Bakit daw? Hindi daw mahal ng babae kaya heto, kung hindi pa nagsara ang bar, hindi pa uuwi. Kumirot ang puso niya. Tama nga siya, may nobya ito. Dito, wag dyan. Dito sir, sa guest room. Doon na siya sumilip. Bakit dito? Ani Manong Benji. Malamang hindi sila nagtatabi ni Ma'am Eli. Manahimik ka nga, chismosong to. Paano na to? Sino mag-aasikaso? Ikaw na lang Manang, bababa na ako. Antok na rin ako eh. Oo, sino pa ba? Sige na, alis na. Pagkakita niyang lumabas na si Manong Benji ng silid na iyon, tsaka pa lang siya nagpasyang pumunta sa kwarto ni Arkin. Naabutan niya si Manang na inaayos ang pagkakahiga ng amo. Nagulat pa ito nang siya ay makita. Ma'am, gising pa pala kayo? Oho, ako na ho dito Manang. Napatingin ito sa kanya. Sigurado ka ba? Tumango siya at pilit nang umiti. Sige ho, ikukuha na lang po kita ng bimpo at tubig sa palanggana. Sumang-ayon naman siya, kaya lumabas ng silid si Manang. Sinimula ni Eli na hubarin ang sapatos at medyas nito. Tsaka niya isinunod ang suot nitong polong itim. Dadalawang isip pa siya kung i-unbutton iyon dahil hindi niya pa ito nagagawa kahit kailan, lalo na sa isang lalaki. Pero pinilit niya ang sarili dahil walang makakagawa nun kundi siya. Ngunit nasa kalagitnaan na siya ng pagkaka-unbutton ng polo ni Arkin nang biglang hinawakan nito ang kanyang pulsuhan. I love you. Please stay. I can't live without you. Tsaka siya nito hinila patungo sa katawan nito. Sumubsob si Eli sa mismong ibabaw ng lalaki. Namilog ang mga mata niya dahil sa gulat. Dagundong rin ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi siya ang tinutukoy nito. Please stay with me. Doon na nagmulat ng mata si Arkin. Nagtama ang kanilang mga paningin. Napalunok siya ng sunod-sunod nang makita ang malamlam nitong mga titig. Arkin, si Eli to. Hindi ako ang... Ngunit hindi man lang yata nito pinakinggan ang mga sinasabi niya. Dahil sinunggaban siya nito agad ng halik sa labi. Kulang na lang, lumuwa ang mga mata niya sa sobrang gulat. Gumalaw si Arkin na animoy normal at walang ininom. Pero amoy na amoy niya ang alak sa buong katawan nito. Pati ang hininga nito ay naghahalong alcohol at mouthwash. Idagdag pa ang male cologne na gamit nito. Nagkahalo-halo na. Pumaibabaw itong mabilis sa kanya at magkabilang kamay na hinawakan na magkabila niyang pulsuhan. Arkin, ano ba? Stay please. Habang gumagapang ang mga labi nito ay napalingon si Eli sa pinto dahil ang sabi kasi ni Manang ay babalik ito. Ngunit nagulat siya nang dahang-dahang sumara iyon nang wala namang taong pumasok. Nagising si Eli dahil sa sinag ng araw mula sa bintanang nakahawi ang kurtina at tumatama iyon sa kanyang mga mata. Kung hindi pa sa araw, hindi pa siguro siya magigising. Bumangon ang dalaga. Natigilan lang nang mahulog ang kumot sa kanyang katawan. Doon siya nagulat at muling ibinalik ang kumot sa katawan niya. Tsaka niya sinilip ang ilalim. Namimilog ang mga mata na ibinalik ang puting tela sa kabuuan dahil ni isang saplot wala pala siyang suot. At ngayon lang tumimo sa isipan niya ang buong pangyayaring naganap kagabi sa pagitan nila ni Arkin. Nilingon niya kung may katabi siya pero wala. Tumayo si Eli, ngunit agad ring natigilan nang mapangiwi sa sakit ng kanyang pagitan. Nagasgasan pa yata ang perlas ng silangan niya dahil sa makailang ulit iyong pinasok ng malaking eggplant ni Arkin.
Fine, nung una naman nagpumigla siya pero babae lang din naman siya at nasisilaw sa kagwapuhan ng kanyang asawa. Correction pala, asawa niya sa papel. Pero kahit na, asawa pa rin naman iyong maituturing. Yun nga lang ay ngayong nakuha nito ang tanging meron siya, sigurado siyang baliwala na siya rito. Lalo na at may nobya ito. Kagagahan niya rin kaya ito nangyari. Kung hindi siya nagpadala sa mga haplos, halik at mga hagod nito, hindi siya bibigay. Pero wala na, nakuha na ni Arkin ang kanyang pagkaberhen. Umaasa na lang siya na sana'y maging maayos pa rin sila sa kabila ng mga nangyari. Mga 20 minutos din siya sa banyo. Nagbabad kasi si Eli sa warm water doon na nakapagpagaan sa kanyang pakiramdam. At panandali ang nawawala ang kirot sa kanyang pagitan. Mukhang nawasak talaga ang kuweba niya. Ramdam na ramdam niya yun. Matapos maligo, dinampot niya ang mga nagkalat na damit at iyon ang sinuot pabalik sa silid niya. Wala si Arkin, mukhang maaga pa itong umalis. Araw-araw namang ganun, hindi pa ba siya nasasanay? Magandang umaga po, ma'am. Ngumiti siya kahit halata namang haggard ang pagmumukha niya. Hindi niya alam kung anong oras siyang nakatulog pero sigurado siyang mag-uumaga na iyon. Magandang umaga, Nelly. Napuyat-puyata kayo ah. Napahigab pa siya habang patungo sa kusina. Oo, hindi ako makatulog eh. Dumaan si Carmen sa gilid ni Nelly at nakita niya ang pasimpleng paniniko nito sa gilid ng babae. Good morning po, ma'am. Bati nito. Morning, Carmen. Nasaan si Manang? Pansin niyang wala si Manang. Kadalasan kasi si Manang ang nag-aasikaso sa kanyang agahan. Ngayon ay si Nelly. Umuwi po sa probinsya nila kanina, ma'am. Emergency daw po. Ani Nelly. Nagtaka siya dahil kagabi narito pa ito. Bakit, may nangyari ba? Nag-aalala niyang tanong. Naupo siya sa kahoy na upuan at nagsimulang uminom ng kape. Namatay po yung asawa ni Manang Delia, ma'am. Inatake daw po ng high blood habang nasa palayan. Di na nga raw po umabot ng hospital. Dead on arrival po. Natigilan na lamang si Eli dahil sa narinig. Parang ang papang lang niya. Buti na lang at naagapan. Naaawa siya kay Manang kaya hindi niya napigilang maluha. Si Nelly at Carmen ang tanging kasama niya sa mansyon. Minsan, umuwi siya sa kanila pero kinahaponan, babalik din dito dahil yun ang bili ni Nelly. Nasabi naman daw ni Arkin. Simula kasi nang may mangyari sa kanila ng lalaki, malimit na lang silang magkasabay sa pagkain. Kadalasan, siya na lang ang kumakain. Agahan, tanghalian at maging hapunan. Mag-iisang buwan na, ganun lang araw-araw. Naisip niya na baka sa nangyari. Naisip nitong wag na siyang pansinin. Nanlulumo siya sa isipang iyon. Lalo na tuwing uuwi ito hindi man lang siya kinakamusta o hindi kaya kahit kausapin panandalian lamang. Doon na napagtanto ni Eli na wala nga talagang pag-asa ang mga iniisip niya. Dahil may kasalanan din siya, hindi niya sinisi si Arkin. Tinanggap na lang niya na ganun kabilis. Wala siyang ibang karakter sa mansyon na to kundi maging parausan at maging contract wife lamang. Hindi rin niya pwedeng isisi kay Arkin ang nangyari dahil nasa kasunduan na pinirmahan niya na hindi siya pwedeng tumanggi sa mga gusto nitong ipagawa sa kanya. Dahil bayad siya. Ang labas, hostess siya sa iisang tao lamang. Hay, parang gusto na lang niyang ibalik yung pera at yung nakuha niyang 100,000, yun na lang ang sasabihin niyang bayad sa isang buwan ng pamamalagi niya rito. Dahil syempre, may puso rin siya at nasasaktan na talaga siya ng sobra. Kain na po, ma'am. Niluto ko ang tuyot longganisa na pinapaluto ninyo. Nagtimpla din po ako ng kape ninyo. Bumangon siya sa kama nang bumukas ang pintuan. Ilang araw na parang wala siyang gana at lagi na lang din siyang inaantok kahit kagigising lamang. Parati rin siyang umiiyak nang hindi niya alam kung anong dahilan. Siguro dahil wala si Arkin o sadyang namimiss lang niyang mga magulang. Salamat, Nelly. Maliligo lang ako. Pilit siyang bumangon. Ayos ka lang po ba, ma'am? Parang ang tamlay po ninyo nitong mga nakaraan. Ayos lang ako, Nelly. Anya. Mukhang nakumbinsi naman niya ito. Nang lumapat ang pintuan, tsaka lang siya naligo. Kumuha lang ng panloob sa closet at damit. Pero natigilan siya nang makita ang mga napkin sa tabi ng mga undies. Doon na namilog ang kanyang mga mata. Naalala niya hindi pa nga pala siya dinadatnan ng buwanan at 2 linggo na ang lumilipas. Iniisip niya pa lang, kinakabahan na siya. Pero kailangan pa rin niya makasiguro. Kasama ni Nelly at Carmen, sabay na silang nagagahan. Ngunit palapit pa lang siya sa mesa
ay halos ilabas niya na ang mga laman loob dahil sa sobrang pagduduwal. Tinakbo ni Eli ang lababo at sunod-sunod na inilabas ang hindi ayon sa loob niya. Ngunit anong ilalabas niya kung wala pa siyang kinakain? Sa amoy ng tuyo talaga siya nababaliw. Nelly, pakilayo nga yung tuyo please. Anya, tsaka mabilis sinuli ni Nelly ang plato na may tuyo at inilagay sa plastic tsaka isinut sa trash bin. Ma'am, baka buntis ho kayo. Ani Carmen na nasa tabi niya at umaalalay na may hawak na baso na may lamang tubig. Hindi ko alam. Nais sa tinig niya ng pabulong. Kumain lang si Eli ng kaunti at lumabas na para pumunta sa butika. Sinamahan pa siya ni Nelly dahil may butika naman sa loob ng subdivision. Pagkabili, bumalik din naman sila agad sa mansyon. Natatakot siya samantalang ang mga kasambahay halatang excited sa magiging resulta. Dumadagundong ang tibok ng puso ni Eli nang makita sa dalawang ginamit na PT na parehong double line. Hindi alam ng dalaga kung ano bang dapat na maging reaksyon dahil nagdadalawang isip siya. Lalo na't sinabi sa kanya una pa lang ni Arkin na hindi niya kailangang magdala ng bata dahil ito na raw ang bahala. Paano niya ngayon sasabihin sa lalaki ang ganito kung ayaw nito ng ganun? Paglabas niya, isinut niya sa basurahan ng PT kit. Yung isa, isinuksok niya sa bulsa ng kanyang short. Paglabas niya ay diretso si Eli sa baba. Ngunit natigilan siya sa hagdan pa lang nang marinig ang tinig ng isang babae sa living room. Dali-dali siyang bumaba upang alamin kung may bisita. Babe, saan tayo pupunta? Upstairs, let's go. Tila mabibiyak ang puso niya nang makitang inakay nito ang magandang babae. Natigilan pa ang dalawa nang makita siyang bumababa ng hagdanan. Sino siya, babe? Malandi nitong usal habang nakatingin ang dalawa sa kanya. She's my wife, but don't mind her. She's fine. Parang tinusok ng libo-libong karayom ang kanyang puso. Lalo na nang hapitin ni Arkin sa bewang ang babae, paakyat ng hagdanan. Nakangiti siyang tumalikod, ngunit pagdating sa kusina, bigla na lamang siyang nabuwal. Ma'am! Dali-daling lumapit si Nelly at Carmen at inalalayan siya paupo sa upuang hinila ni Carmen. Nelly, alam niyo ba kung saan ang address ni Manang Delia? Lumuluhan niyang tanong, nagkatinginan ng dalawa. Opo, sabay na singit ng dalawa. Tulungan niyo ako makalis dito. Doon na sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Eli. Hindi siya pwedeng umuwi dahil wala siyang maisasagot sa papang niya at ayaw niyang malaman ito ang totoo dahil may sakit ito. Sinabi din niya kila Nelly na hindi siya buntis para wala na makaalam sa nangyayari sa kanya. Alam ng dalawa na nasasaktan siya at kita din kasi ng mga ito na may ibang babae si Arkin kaya madali lang siyang natulungan ng mga ito. May pera siya sa traveling bag. Kaya iyon muna ang gagamitin niya. Kailangan muna niyang lumayo saglit sa lugar kung saan pwede siyang makapag-isip dahil alam niya sa sarili na siya talaga ang kawawa kung ganito ang kanyang nakikita. Hindi rin siya aamin na buntis siya dahil alam niya na ayaw ni Arkin ng ganun. Siguro isasauli na lang niya yung natitirang pera pag naging maayos na siya. Sa ngayon, gusto na lang muna niyang lumayo dahil sobrang sakit nang makita niyang may ibang mahal ang lalaking lihim niyang iniibig. Heto ma'am, para makontak mo si Manang pagdating sa Nueva Ecija. Inabot ni Nelly ang cellphone nito. Pero paano ka? Ayos lang po. Hindi na, bibili na lang ako. Hindi na po ma'am, sa inyo na po yan at dagdag gastos lang po yun. Pagdating niyo doon tawagan niyo agad si Manang. Ingat po kayo. Nayakap niya na lamang si Nelly dahil sa pagtulong nito sa kanya. Naiwan si Carmen sa mansyon. Baka daw kasi magtaka si Arkin oras na lumabas ng silid ang amo. Mabilisan lang ang lahat kaya iilang gamit lang ang kanyang dala. Isa pa'y mabigat kapag nagdala siya ng maleta. Traveling bag ang kanyang binitbit dahil iyon ang mabilis niyang madala. May sulat siyang naiwan. Siguro mababasa din iyon ni Arkin. Bahala na. Basta ang alam niya, gusto na niyang matapos ang kahibangan niya sa binata na alam naman niyang wala naman itong nararamdaman sa kanya. Pagsakay niya ng bus ay kumaway pa si Nelly. Naluha siya habang iningitian ito. Where is my wife? Naabutan ni Nelly na sunod-sunod ang pagtilapon ng mga muebles sa sala. Nakayuko lang si Carmen at Benji. Hindi po namin alam, sir. How? Paano hindi nyo nalaman? Mga walang kwenta. Mariing napapikit ang mga tao sa harapan nito. Napamura ito, tsaka ito umakyat sa hagdan.
Sinundan ng tingin ni Carmen ang amo. Buti nga, malandi ka kasi sir, hindi ka marunong makontento sa asawa mo. Natapik ito ni Benji, lumapit din si Nelly. Kamusta? Bulong ni Carmen kay Nelly nang pumasok ito ng pintuan. Nakaalis na si ma'am. Mabuti naman. Ani Carmen, huwag ninyong ipapaalam ito kay Sir Arkin, baka mapatay tayo. Tumalikod si Benji matapos magbabala. Nagkatinginan ng dalawang mga katulong. Talagang hindi, magdusa ang malandi. Bulong ni Nelly kay Carmen. Shh, bibig mo baka marinig tayo. Ma'am, pumasok na po kayo sa loob, baka mahamugan kayo. Lumingon si Eli nang marinig ang boses ni Manang Delia. Nakangiti itong nakatingin sa kanya. Isang mahabang buntong hininga ang ginawa niya. Manang, tama ba ang ginawa ko? Inilipat ni Manang ang tanaw sa lawak ng bukirin sa harapan nito. Ang palayan doon ang pagmamay-ari nito. Noon sagana iyon sa palay. Ngunit ngayon, puro damo na lamang ang tumutubo. 4 na buwan na rin simula nang lumaya siya sa mansyon. Pero may parte pa rin ng puso niya na gusto ng paliwanag mula kay Arkin. Siguro dahil mahal niya talaga ito, na kahit nakita na ng dalawang mga mata niya, ay nais pa rin niyang ipaliwanag nito ang lahat. Bakit ma'am, nagsisisi ka ba? Nagpakawala siya ng hangin. Hindi ko po alam. Ang alam ko, nasaktan lang ako ng sobra ng mga oras na yun. Hindi na rin po ako nakapag-isip ng maayos. Ganun palang pakiramdam kapag nasaktan. Hindi ka na nakakapag-isip ng matino dahil puro sakit na lang ang pumapangibabaw. Hinaplos niya ang sinapupunan. Lumalaki na ang sinapupunan mo. At sigurado ko na hindi magiging madali ang lahat, lalo na't wala kang asawa sa tabi. Nakatuon ang tingin nito sa tiyan niya. Siguro ho, kapag nakapanganak na ako, tsaka ako naiisipin ng mga bagay na iyon. Total 4 na buwan na lang din bago lumabas si baby. Kung yan ang desisyon mo, isusuportahan kita. Hindi niya alam kung kamusta na si Arkin. Ang huling balita na sinabi ni Nelly sa kanya ay lagi daw itong lasing kada uwi galing opisina. Hindi na rin daw nito nakita muli ang babaeng dinala ni Arkin noon sa mansyon. Siyempre baka nag-hotel or inuwi na nito sa kondo nito ang babae. Maraming paraan, hindi lang sa mansyon. Pero umaasa si Eliza na sana'y maging maayos pa rin ito. Hindi naman siya masamang babae para pangaraping mapasama ito. Hindi siya kaugali ng mga pinsan niya na may sa demonyo. Hindi rin naman siya nag-aalala sa mga magulang niya. Dahil kada katapusan ng buwan, dumadalaw doon si Nelly para kamustahin ang mga ito. Nagsinungaling lang din ito na sa sobrang busy niya kaya si Nelly ang kanyang inuutusan. Sana lang ay maniwala ang papang niya na laging ang ganun. Dahil kapag nalaman nito ang totoo, baka mapasama pa. May sakit pa man din yun. Pagpasok nila ng bahay ay saktong umupo siya sa balkonahe nang tumunog ang kanyang cellphone. Unknown caller. Sinagot niya pero hindi siya agad nagsalita. Nang unang pumasok si Manang dahil magluluto pa daw ito ng hapunan. Eli anak? Biglang kumabog ang puso niya. Ang papang niya iyon. Alam na alam niya ang tinig ng kanyang ama. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya nang hindi niya namamalayan. Pang? Eli, nasan ka? Hindi ka na umuwi sa atin. May problema ka ba? Sunod-sunod na tanong nito. Ramdam niya ang pag-aalala sa boses ng kanyang papang. Pero kahit ganun, nagagawan pa rin itong ikalma ang boses. Nasa trabaho po, Pang. Kapag ganitong nagsisinungaling siya, kinakabahan at nauutal siya. Lalo na't hindi siya sanay na magsinungaling sa mga magulang. Ayaw niyang sabihin ang totoo dahil alam niyang masasaktan ng mga ito at posible na atakihin sa puso ang kanyang papang. Mahal na mahal niya ang mga magulang para lang saktan niya. Kahit na ginawa lang niya ang lahat ng mga ito para sa kanyang pamilya. Anak, sabihin mo sa akin kung nasan ka. Pumunta dito ang tiya Constancia mo kahapon. Sinabi niya na naglalandi ka daw anak. Pineperahan mo daw ang mayayaman. Alam kong hindi yun totoo, Eli. Pero sana, sabihin mo sa akin ang totoo. Nasan ka anak? Nag-aalala kami ng mamang mo sa'yo. Doon na siya napahagulgol. Umiyak nang umiyak hanggang sa siya'y magsawa. Alam niyang nakikinig lang ang papa niya sa kabilang linya. Nang kumalma siya ay tsaka lang nagsalita ang kanyang ama. Si Arkin ba? Si Arkin ba ang nilalayuan mo anak? Nagulat siya doon. Paano nalaman ng pamilya niya ang tungkol sa taong yun? Kung siya ang pinagtataguan mo, huwag kang mag-alala. Umalis kahapon si Arkin at sa US daw muna ng ilang taon.
Parang kumirot bigla ang puso niya. Ganun lang, ni hindi man lang siya hinanap. Napakawalang kwenta ng taong yun. Sa bagay, ano nga ba siya sa taong yun? Baliwala lang naman dahil sino nga ba siya? Isang parausan na binayaran para maging contract wife. At makuha nito ang kabuuan ng mana nito mula sa lolo. Bakit niyo ho alam, Pang? Pinunasan niya ang mga luha. Umuwi ka na dito, Eli. Ikukwento ko ang lahat sa'yo. Huwag kang mag-alala kay Arkin. Siguradong hindi ka niya naguguluhin. Napasinghot siya. Kahit may kasalanan kasi siya, ni hindi man lang niya narinig na tinaasan siya ng papang niya ng boses. Kaya nga hindi talaga deserve ng ama niya na high blood rin lang dahil sa kanya. Uuwi ka, di ba anak? Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa'yo. Uuwi ka ha? Birthday ko na sa Sabado. Gusto ko yung nandito ka. Wala siyang nagawa kundi ang umuo na lamang. Alam niya na hindi nagsisinungaling ang kanyang papang, kaya uuwi siya bukas na bukas. Paggabi na nang makarating si Eli ng Manila, tumawag siya sa papang niya kaya sinundo siya nito sa terminal. Nagkagulatan pa sila nang makita nito ang malaki niyang sinapupunan. Pero parang hindi naman ganun kagulat ang kanyang papang. Parang in-expect na nito ang kalagayan niyang iyon. Pero mas nagulat siya nang makita ang sasakyang ipinansundo nito sa kanya. Isang Montero Sports na kulay maroon. Ang ganda at kitang-kitang bagong-bago. Inarkilan niyo po? Tanong niya, ngunit ngiti lang ang tugon nito at isa-isang binuhat ang dala niya at ipinasok sa sasakyan. Si Arkin ba ang ama ng baby mo, anak? Tumango siya para sa sagot. Hayaan mo na, hindi ako galit anak. Nadismaya lamang dahil nagsinungaling ka sa amin ng mamang mo. Ang lumani ng boses nito, naiyak tuloy siya. Iyakap siya nito. Sorry po, Pang. Hanggang ngayon nahihiya pa rin siya. Gusto niyang itanong kung bakit nito kilala si Arkin, pero mamaya na pag-uwi ng bahay. Dahil rush hour ay inabot sila ng gabi sa daan bago nakarating sa bahay. Ang papang niya nang nagbuhat ng kanyang mga gamit. Mula sa pinto, tumambad naman ang kanyang ina. Sorry po, Mang. Muli na naman siyang naiyak. Hinagod nito ang likod niya nang yakapin siya ng kanyang ina. Tahan na at bawal sa buntis ang umiiyak. Okay lang ba ang pakiramdam mo? At gaya ng papang niya, parang hindi rin ito nagulat. Opo, Mang. Nahihiyang sagot niya rito. Inakay siya nito papasok sa loob ng bahay. Pero ngayon lang niya napansin at napagtantong bahay ba nila ang napasukan? Pero dito tumigil ang sasakyan at narito rin ang mamang niya. Teka ho, atin po ba to? Tukoy niya sa bahay. Ibang-iba kasi iyon kumpara sa dati nilang bahay. Hindi konkreto ang dati nilang bahay. Pero ngayon ang ganda nun. Pulido at naka-color roof din. Tiles ang sahig at ang bintana'y salamin na. May mga dagdag na gamit din sila gaya ng oven, malaking fridge, dining table at ang dati nilang sofa ay pinalitan ng bago. Ang flat screen TV nila noon na 32 inches, ngayon ay 58 inches na yata. Para iyong sine. Ang hagdan na noon ay kahoy, ngayon ay bakal na. Oo anak, atin ang bahay na ito. Sabat ng ina niya nang mula sa kusina ay may bitbit na tubig at inabot sa kanya. Pahinga lang sandalit maghahapunan na tayo. Ininom niya ang tubig pero hindi nawaglit ang tanaw sa paligid. San po kayo kumuha ng pera, Mang, Pang? Ngumiti lang sa kanya ang mga ito at ni isa walang nagsasalita. Parang kinakabahan siya. Panandali ang napawi ang kaba sa puso niya nang magsimula silang maghapunan. Paborito niyang luto ng mamang niya ang sinigang na baboy na maraming kamatis. Ang syarasyadong isda, inihaw na bangus na may sausawang toyo at kalamansi, tsaka liyempo na inihaw. Ang sarap ng kain niya dahil sa mga paboritong ulam sa hapag. Busog na busog rin siya matapos ng hapunan. Tumulong na rin siya magligpit ng pinagkainan at matapos nun, nagtungo sila sa sala. Nagkakape ang papang niya ng kanilang maabutan. Isang buwan noon anak nang hindi ka nakauwi. Nagulat ako nang may binatang lumabas mula sa isang magarang sasakyan sa tapat ng ating bahay. Kita ang lungkot sa mga mata nito. Halata rin na wala itong maayos na tulog dahil sa nangingitim na ilalim ng mga mata. Nagpakilala siyang Arkin Silva at ipinakita niya sa amin ng mamang mo ang marriage contract. Oo, nagulat talaga kami anak dahil nakapirma ka doon. Ang anak namin ay may asawa nang hindi namin alam. Umiyak ang mamang mo habang nagpapaliwanag ito. Doon namin naintindihan ng lahat kung saan nanggaling ang pera at kung bakit kada katapusan ng buwan ka lang nakakauwi.
Ipinaliwanag niya kung anong dahilan at kung bakit ka nawala anak. Lumuhod siya, Eli, para lang sabihin namin kung nasaan ka. Pero anong isasagot namin? Maging kami nga hindi namin alam kung nasaan ka anak. Tinanong ko kung bakit ka umalis. Doon niya sinabi ang lahat sa amin. I'm sorry, Tito Edgar. I lied at her na may iba akong babae para ipakitang hindi ko siya gusto. Dahil ayoko ipahiya ang sarili ko na ako mismo ang natalo sa sarili kong salita. But believe me, Tito, hindi ko din po alam kung bakit ako umabot sa puntong ipinakita ko sa kanya na may babae ako. But please, Tito, believe me. That woman is just my cousin. I just tried to hide my feelings by doing that stupidity. Niisip ko na baka siya gusto rin ako. Pero ngumiti lang siya nang sabihin kong she is just my wife. Gusto kong bawiin yun. Lapitan siya at yakapin at sabihin hindi yun totoo. Pero kinagabihan, hindi ko na siya nakita. Ni anino niya ni bakas wala ako nakita. At mabango niyang halimuyak, hindi ko na maamoy. Para akong balo na umaasa na baka umuwi lang siya. Pero inaabot ng buwan, wala akong Eli na nakita. Naluluhang napayuko si Eli. Pinakita din ni Arkin ang pitikit sa amin. Binigay daw yun ni Benji na driver nito at sayo daw yun. Naalala niya ang pitikit na itinapon niya sa basurahan noon. Mukhang yun ang binigay ni Manong Benji kay Arkin. Anak, ang sabi niya, nahihiya lang daw siyang umamin. Kaya gusto niyang umamin ka kaya yun ang ginawa niya. Pero nilayasan mo siya, anak. Pinahid niya ang mga luha. Sino ang hindi lalayas pang? Kahit sino ho naman gagawin yun. Oras na nakita mo ang lalaking mahal mo na may ibang gusto. Ibig sabihin, mahal mo rin ako? Dumagundong ang puso niya dahil sa baritonong tinig na nagsalita mula sa likuran niya. Nilingon niya ito at kitang-kita niya si Arkin na nakatayo sa kanyang harapan at puno ng luha ang mga mata nito. Umaagos ang luha sa kanyang mga mata nang makita si Arkin. Nilingon niya ang ama't ina niya, ngunit nawala na ito sa kinauupuan. Pati kape ay dala talaga. Natawa siyang umiiyak. I'm sorry. I am really sorry, wife. Tinapik niya ang kamay nito nang akmang yayakapin siya at napahagulgol na lamang. Para siyang bata na inalo ni Arkin at ikinulong ng sapilitan sa mga bisig. I'm sorry, please. Bulong muli nito. Kahit pinagsusuntok na niya, hindi pa rin siya nito binibitiwan. Sa huli ay kusa na lang din siyang tumigil at walang ibang ginawa kundi ang humagulgol. Unti-unti siyang nahimasmasan, dahan-dahang kumapit kay Arkin. Walang ibang ginawa ang lalaki kundi ang yakapin lang siya ng napakahigpit. Sumubsob sa matipunong dibdib nito at patuloy na umiyak. Hinayaan lamang siya ni Arkin hanggang sa siya na ang kusang tumigil. Hindi niya ito tiningnan. Kumalas siya agad at dumiretso sa sopa. Kumuha siya ng tisyo na naroon lang din sa tapat ng kinauupuan niya at sunod-sunod na pinunasan ng kanyang mga luha. Naramdaman ni Eli ang paggalaw ng upuan. Mukhang umupo ito malapit sa kanya. That time, nagsisi din ako. Kung sana inamin ko na agad, sana hindi umabot sa ganito. Di kasi ako magaling sa aminan. This is my first time. I'm sorry for hurting you that much. Hindi ko akalain na mahal mo din ako. Ayaw niya itong titigan dahil alam niya na namamaga ang kanyang mata. Hindi ko rin alam kung saan ka hahanapin dahil kahit anong gawin ko sa mga kasambahay, hindi talaga nila sinasabi sa akin ang totoo. Gumalaw ito at hinawakan ng kanyang baba. Please, another chance for me. Nagsusumamo ang tinig nito. Ang hirap-hirap maging matigas, lalo na sa kagaya niyang may malambot na puso. Ito talagang inaayawan niya. Ang makita si Arkin, dahil sigurado lang, alam niyang patatawarin niya ito agad. Ayaw niyang tumingin dahil oras na lingunin niya, siguradong wala na ring bilang ang kanyang mga luha. Nangako ko sa papang at mamang mo, kapag tinulungan nila ako, hindi na kita ulit sasaktan. Nangako din ako sa kanila na pakakasalan kita sa harap ng altar, sa harap ng mga tao, sa harap ng mga magulang mo, lalo na nang malaman kong buntis ka. Gumaralgal ang tinig nito, nagyuko ito ng ulot nagpunas ng mga luha. I love you since that night, nang ibigay mo ang lahat sa akin. I was drunk, talagang uminom ako, para bigyan ng tapang ang sarili ko na makatabi ka. Dahil kung hindi ko ginawa baka mabaliw ako sa kabilang silid at hindi ko na rin kinaya. Gabi o umaga na ako kung umuwi dahil iniiwasan kong lumala ang nararamdaman ko para sa'yo. I think ikababaliw ko kapag hindi kita nakita. Doon siya tumingin dito. Hindi mo nga ako kinakausap, hindi mo nga ako kinakamusta tapos mababaliw.
Hindi mo nga ako tinitignan kung buhay o humihinga pa. Sa inis niya ay napatayo siya sa kinauupuan niya pero maagap na hinawakan nito ang kamay niya at hinila pa kandong rito. Nagulat siya tatayo sana nang ipulupot nito ang magkabilang braso sa kanyang bewang. I have my own ways. Kumunot ang noo niya. Ano? Yung lampshade sa gilid ng kama mo. May red light na maliit na kung minsan ay umiilaw. Hidden camera para makita kita. Ha? Tinitignan mo ko sa kwarto ko? Eh di, tumango ito. Kaya nga hindi ko na kinaya at naglasing-lasingan ako eh. Hindi niya alam kung matatawa ba o maiinis. Pero sa huli, kinilig na siya lalo na nang formal nitong hingi ng kamay niya sa kanyang papang at mamang. Pero dahil buntis siya, hindi pa sila pwedeng makasal. Ayaw niya dahil hindi siya sexy kapag ikinasal. At dahil walang nagawa si Arkin, sumang-ayon na din ito. Kesa mag-away lang ulit sila. Sa ngayon, umuwi siya sa mansyon with her man at alam niya na ang desisyong bigyan ito ng isa pang chance ay hindi niya napagsisisihan kailanman. Bumalik din si Manang Del sa mansyon at si Nelly maging Carmen. Umalis daw ang dalawa ng tinakot ni Arkin na palalayasin kung hindi magsasabi ng totoo. Kaya ayun, kusang umalis sa mga ito. Kaya nga sobra-sobra ang naging pasasalamat niya. Dahil napakabuting mga kaibigan ang nakita niya sa katauhan ng mga kasambahay. This one, are you sure? Tumango siya. Nasa mall sila ni Arkin to buy some clothes ng baby nila. Baby boy ang una nilang baby. Si Arkin ang nagbayad. Nauna siyang humakbang palabas ng infant department. Napansin niyang isang pamilyar na muka sa kanyang unahan. Tinitigan niya ito ng mabuti. Ang tiyak konstansya niya. Namimili ito sa bargain sa unahan. Abat mukhang nagkabaliktad ang sitwasyon. Mom, let's go. Sandali, mukhang bagay ito sa akin anak. Mommy, we don't need that. Nagtitipid tayo, right? Isipin mo yung mga utang natin. Kung sana hindi tayo iniwan ni Daddy, eh di sana maayos pa yung buhay natin ngayon. This is all your fault, Mommy talaga. Lumapit siya nang hindi napapansin ni Melody at ng ina nito. Magandang araw, Tia. Kamusta ho? Sabay siyang nilingon ng mga ito. Namilog ang mga mata nang siya ay makita at sa tiyan agad dumako ang mga ito. Ano, tatawanan mo kami, Eli? Dahil bilyonaryo ang asawa mo at kami nalubog na? Ani Melody. Hindi ako ganun, Melody. Hindi ako kagaya ninyong mag-iina na mga masasamang ugali. Nilingon niya ang tiyahin. Ibahin niyo po ko sa inyo, Tia, dahil kung kayo ganyan, ako hindi ho, dahil ang sabi nga, ang taong mabuti itinataas ng Diyos at ang masama ay ibinababa. Hindi nakasagot ang mga ito. May kinuha siya sa dalang handbag. Here, take it. Nagkatinginan pang mga ito. Binibigay mo ang isang handle ng pera? Ani Melody, tumango siya rito. Salamat, tsaka ayun hinablot ng babae. Sana sa susunod, Tia, Melody, piliin niyo lagi yung maging mabuti. Yun lang ang huling katagaan niya bago niya naramdaman ang kamay sa kanyang bewang. Nilingon niya si Arkin. Let's go, sweetie. Malambing nitong usal bago nila tinalikuran ng mag-ina. Pambayad sa upa at kuryente, pati groceries, Mami. Bumili din tayo. Narinig niya pa iyon. Tinignan niya si Arkin. Nakangiti ito habang pinagmamasdan siya. I love you so much. Bulong nito. Ngumiti siya at isang mabilis na damping halik sa labi ang kanyang iginawad. Wala siyang pakailam kung may nakakakita. And so, asawa niya naman to. Ano naman?